Alam niyo ba, meron akong isang kaibigan na taga UP Diliman, scientist siya. May itinuro siya sa akin na pwede kong inumin na makakapaglinis ng dugo ko at makakapagtanggal ng toxins sa katawan ko. Almost 15 years ko na siyang ginagamit. Ito yun, oh. Alam niyo ba kung paano ko to ginawa? Kailangan niyo lang po ng organic maple syrup at saka baking soda. Lagi ko po itong iniinom. Binabaon ko siya lalong-lalo na pag nasa trabaho ako. Sa umaga po, umiinom ako ng isang kutsara, 30 minutes bago kumain. Tapos sa tanghali, ganun din, bago ka kumain ng kung ano-ano, uminom ka nito. At saka bago ka matulog sa gabi, 30 minutes before your meal is served, uminom ka na. Ang problema, today, nakalimutan ko siyang inumin. Pero iinumin ko na siya bago pa ako kumain. Kasi lunch na kami dito. Ito po ang tubig. Wala, kalimutan kong duman ng kutsara, kaya ganito na lang. Tansyahan na lang. Wala akong dalang kutsara eh. Ito po ay niluto ko. Pinaghalo ko yung baking soda at maple syrup sa mainit na apoy syempre. Pero ano siya, naka-steam. Ini-steam ko siya para hindi siya masunog. Kasi madaling nasusunog yung maple syrup. Kaya ito po yan. Alam niyo bang ito rin yung pinapainom ko sa nanay at tatay ko? Kasi po, matanda na yung mga magulang ko. 78 at saka 79. Pero alam niyo ba, yung tatay ko, meron siyang prostate cancer. Ano pa lang naman, papasok na siya ng stage 2. Stage 1, parang mamalala na yung stage 1 niya, pakit na siya ng stage 2. 10 years, 15 years ago, sinabihan ko na siya na uminom nito. Uminom naman yung tatay ko at nawala yung prostate cancer niya, stage 1. Ang problema, hindi talaga masarap to, hindi masarap ang lasa. Tumigil for 10 years kung ano-anong iniinom, punta sa doktor. Siguro mga 1 year ago, lumala yung sakit, yung prostate cancer ng tatay ko. Ano na eh, apekto na lahat yung mga organs niya eh. Bumabagsak na yung liver niya, yung baga niya. Eto po, yogurt na naman ang aking pagkain. Saging, at saka blueberries. Yan po yung pananghalian ko ngayon. Tuloy tayo sa tatay ko. Yung prostate cancer ng tatay ko lumala. Kasi nga, tinigil niya yung pag-inom nitong maple syrup at saka baking soda. So, ang nangyari sa kanya, bumagsak lahat ng organs niya. Lagi siya, may ubo. May komplikado na sa baga, sa atay. Tapos, hindi na siya masyadong nakakatunaw ng pagkain. Hindi na siya nakakadumi, hindi na siya nakakaihi. Pumunta siya sa doktor. Yung doktor, hindi alam yung sakit niya. So, binigyan siya ng gamot. Walang epekto. Alam niyo, nung pagkainom niya ng gamot, mga after 1 week, alam niyo kung ano nangyari sa tatay ko? Hindi na siya makaihi, hindi na siya makadumi. Nagkatitir na si tatay. Nandito may bag sa tiyan. Nagsabi na sa akin yung nanay ko, parang lalong lumalala yung kalagayan ng tatay ko. Una, nakakadumi pa siya, pero hindi na nakakaihi, kaya nagkatitir. After 2 weeks, hindi na makaihi, hindi na makadumi. Hanggang umabot na sa punto na yung tatay ko sumisigaw na kasi hindi na talaga niya nailalabas yung dumi sa katawan niya. Hindi na makaihi, hindi na makadumi. Tapos yung pag-ihi niya sa catheter niya, nagkakaproblema na siya. Masakit. Sumisigaw pagkausap ko yung nanay ko sa telepono. Naririnig ko yung sigaw ng tatay ko. Siyempre na-alarma na lola niyo, no? 79 na yung tatay ko, tapos nakakaramdam pa ng ganong sakit. Humisigaw. Ang asin po ng blueberries. Sabi ko sa nanay ko, ano bang problema ni tatay? Bakit siya sigaw ng sigaw? Nakaka-stress. Parang ako yung nasasaktan sa naririnig ko sa kanya. Alam nyo, kinausap ko yung tatay ko, sabi ko, ano bang problema? Bakit po kayo sigaw ng sigaw? At ano nangyari, ba't hindi na kayo makaihi? Hindi daw nila alam, yung doktor hindi alam. Ang sinabi daw sa kanila ng doktor, ipapa-opera na lang daw para daw yung matanggal daw yung prostate cancer. Hindi ko alam, basta ipapa-opera. Pagkarinig ko ng opera, sabi ko talaga sa parents ko, no, ayoko. Kasi ang operasyon ay hindi na maganda sa sobrang tanda na. 79, magpapa-opera, ay 78 pala si tatay, 79 si nanay. 79 years old, papa-opera ko tatay ko, hindi. Baka matigok yun nang wala sa oras. Tsaka,
malaki gastos. Alam niyo naman sa Pilipinas, ang pagpapa-opera ay, alam niyo na, mahal. So, nag-usap kami ng tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, naalala mo pa ba yung maple syrup at saka baking soda na pinapainom ko sa iyo noon, yung organic? Sabi niya, oo, kaya lang ang pait ng lasa eh. So sabi ko sa tatay ko, o sige, mamili ka. Iinom ka ng lasang hindi maganda, yung masagwa yung lasa ng gamot na organic, o magpapa-opera ka tapos hindi mo alam kung mabubuhay ka pa o ano, o gagaling ka ba. Eh ngayon na nga lang pumupunta ka sa doktor, linggo-linggo ka na pumupunta. Hindi nga lang linggo-linggo, araw-araw nagpapatanggal at nagpapalagay ka ng catheter, gumagaling ka ba? Hindi. Tapos sabi ko sa tatay ko, kapag hindi ka sumunod, yung pagsigaw-sigaw mo dyan na hindi ka nakakatumi at saka hindi ka nakakaihi, kakayanin mo pa ba yung ganyang sakit araw-araw? Nasasaktan ka physically sa loob mismo? Sabi ng tatay ko, nak, hindi ko na kaya. Sabi niya sa akin, hindi ko na kaya na, tulungan mo ako, matutulungan kita, tawagin mo si nanay. Kaya tinawag niya si nanay, tapos kinausap ko sila, sabi ko, maple syrup tayo at saka baking soda. Pag hindi umepekto yung maple syrup, ito, maple syrup tsaka baking soda, balik tayo dun sa doktor, magpa-opera ka. Sige. Ayaw niya talaga magpa-opera. Sabi niya, hindi ako magpapa-opera. Oo, inumin ko talaga yung baking soda tsaka maple syrup na sinasabi mo. Okay lang yan, kaya ko yan, natikman ko na yan 10 years ago. O, di ba 10 years ago, hindi niya ininom, hindi niya tinuloy-tuloy. So, tinawagan ko yung nanay ko, sabi ko, bumili ka ng maple syrup tsaka baking soda, lutuin mo agad. Lahat ng gamot na iniinom ni tatay, itigil mo na kasi hindi naman umi-epekto. So, tinigil ng tatay ko yung gamot ng maple syrup siya. Alam niyo ba, after 5 days na uminom siya, sabi ko sa kanya, uminom ka ng 5 beses sa isang araw. Kasi malala na yung sakit ng tatay ko eh. Alam niyo ba, after 1 week, okay yung kalagayan ng tatay ko. After 2 weeks, ay, nando na sa bubong, nagpupukpok na. Nag-aano na siya, nagko-construction na siya dun sa gilid-gilid ng bahay namin. Nag-aano na, nag-garden na, nakatayo na, naglalakad-lakad na, naglalakwatsa na. Sabi ko sa nanay ko, ano nangyari? Sabi ng nanay ko, ewan ko ba dyan? Bigla na lang tumayo. At siya raw ay magkukumpuni ng kung ano-ano. Ang masasabi ko lang po sa inyo, effective po talaga to. Organic to Hindi to hindi siya gamot na may chemicals. Organic po siya, maple syrup at baking soda. Ito rin po yung iniinom ko araw-araw, 2 beses sa isang araw, isa sa umaga, hindi po 3 beses, isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Iniinom ko siya 30 minutes bago kumain. Ang problema today, nakalimutan ko. Kaya, yun po yung sekreto ko, kaya hindi ako nagkakasakit daw nito. Ano nga po ito? Ito kasi yung solution ng pinagsamang baking soda at saka maple syrup. Nakakatanggal po siya ng dumi sa katawan, lalo na sa dugo. Yung mga toxins, nakakapag-detoxify po siya. Ito lang po talaga yung pinapainom ko sa nanay at tatay ko. Kaya, ayun po. Healthy sila, at saka walang sakit. Yun naman ang pinapanalangin ko araw-araw na yung tatay at nanay ko maging healthy. Kaya ako, tingnan nyo ako ginagawa ko lahat ng paraan para maging healthy ako. Mga pagkain na hindi ko kayang kainin, katulad nito, ito saging, at saka itong yogurt, hindi po ako masayang kinakain.